Kinasuhan ang pulis na si Patrolman Francis Steve Talion Fontillas sa kanyang Facebook Live kasi tahasan niyang kinundina ang umano'y maling paraan ng pagdakip kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maliban dyan, hinimok pa niya ang mga kapwa pulis na lumantad laban anyay sa maling pamamalakad ng PNP at ng Administrasyong Marcos Jr. Bukod sa kasong inciting to sedition, mahaharap din si Fontillas sa kasong paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Sa gitna ng umuugong na kontrobersiya, lumalabas na hindi lang ito simpleng opinyon na inilabas ni Patrolman Fontillas, kundi isang direktang hamon sa institusyong kanyang kinabibilangan. Sa kanyang viral na rant video, hayag ang kwenesyon niya ang proseso ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at tinawag pang walang alam sa batas ang kasalukuyang administrasyon. Ayon kay Fontillas, hindi siya sang-ayon sa paraan ng pag-aresto kay Duterte at pagdala sa dating presidente sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Hindi nyo sinunod yung batas ng ICC. Ang sabi sa ICC, pagkatapos nyo maaresto yung isang tao, dapat dalhin nyo siya sa competent judicial authority, mga kasama. Competent judicial authority. Pero anong sabi ng administrasyon? Anong sabi ng administrasyon regarding that? Ang sabi nila, competent authority daw yung, competent judicial authority daw yung DOJ na nandun. Na yan, anong klaseng pag-iisip yan, mga kasama? Paano naging competent judicial authority yung DOJ? Ang DOJ, mga kasama, is considered as quasi-judicial. Quasi-judicial lang siya. Hindi siya fully competent judicial authority. Bakit? Korte ba ang DOJ? Dagdag pa ni Fontillas, tila walang alam sa batas ang administrasyon ngayon, ipinagmamalaki niyang bagamat isa lamang siyang patrolman, mas nauunawaan niya kung ano ang tama at mali. Bangag talaga tong mga to no? Walang alam sa batas. Kawawa naman ang Pilipinas kung ganyan. Ako, patrolman lang ako, mga kasama. Hindi ako abogado, pero may alam ako sa batas. Hindi ko naman sinasabing alam ko lahat, pero may alam ako sa batas. Judicial authority is a court. Villamor Air Base is not a court. And DOJ is not a court. Sa kabila ng kanyang mga pahayag, nilinaw naman ni Fontillas na wala siyang kinakampihang sinuman. Para sa kanya, may mali sa pag-aresto kay Duterte at ito lamang ang kanyang ipinaglalaban. Clarification lang. Hindi ako maka Marcos, hindi rin ako maka Duterte. Ang akin lang, ang sinasabi ko lang is mali yung pagka-aresto kay Duterte. Kapag unlawful yung pagka-aresto sa kanya, ang mangyayari sa kanya, magiging invalid yung arrest niya. Ibig sabihin, kapag invalid yung arrest niya, mapapawalang bilanggo siya. Pwede siyang pabalikin sa Pilipinas. Sa panig ng PNP, mariin nilang kinundina ang mga pahayag ni Fontillas. Ayon sa kanila, ito ay isang paglabag sa ethical standards ng pagiging isang pulis. Samantala, lumalabas na nag-awol si Fontillas simula pa noong Marso 6. Talagang itutuloy nila yan. Alam mo, pag meron silang plano, isasagawan lahat nilang yan. Naniniwala ang dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na malaki ang posibilidad na itutuloy ng mga otoridad ang pagsasagawa ng raid sa bahay ng mga Duterte. Kung maaalala ay tila kahalintulad nito ang ginawa nito sa compound ng The Kingdom of Jesus Christ o KOJC noong June 10, 2024 at August 24, 2024. Pangamba na dating palace official, baka raw magtanim ang mga ito ng kung ano-anong ebidensya o dokumento sa oras na nasabing pagsalakay, kaya naman payo ni Panelo sa may bahay ni dating Pangulong Duterte. Kaya ang aking mungkay kay Ma'am Hanilet, kailangan yung mga abogado nandiyan na sila sa bahay bago magkaroon ng raid. Umaasa naman si Panelo na mababantayan ng mabuti ang pagsalakay ng mga otoridad sa bahay ng mga Duterte dahil sa mga taga Davao na nakabantay sa kabila ng umano'y ulat na nakakuha na raw ng search warrant ang mga ito. Sa huli-muling iginiit ni Panelo na iisa lamang talaga ang layunin ng gobyerno laban sa mga Duterte. Ito lamang ang layunin nun. Hinaharas mo ang buong pamilya. Talagang patuloy na pinibigyan mo ng masamang imahin
para bang pinalalabas mo mga masasamang tao ito, kaya kailangan i-raid natin to. Ba't tinatago ito? O, ayan ang pinaka-overall na strategy nila. Siraan. Propaganda nila yan eh. Kasama lahat yan sa kanilang propaganda. Ang layunin niyan, yung 2028, talagang doon nakatutok yan. They have to be destroyed. The Dutertes have to be destroyed. They have to be eliminated. Na palagay ko wala na makikita magbabuti pang gagawin ang taong bayan dito sa mga sakim na sakim at sabik na sabik sa kapangyarihan. Matapang ang naging pahayag ng political analyst na si Adolfo Caado Paglinawan kaugnay ng naging hakbang ng Administrasyong Marcos Jr. na isuko si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC kahit pa nga wala na itong jurisdiksyon sa Pilipinas dahil matagal na tayong hindi miyembro nito. Aniya, sa aksyong ito, ipinakita lamang ng kasulukuyang pamahalaan na wala itong kaluluwa. Sa kabila ng mga batikos, isang bagay umano ang matagumpay na nagawa ng Marcos Araneta Romualdez Camp. I think the Marcos, the Arenetas, and the Romualdeses have succeeded in organizing the people against them. Sa gitna ng iligal na pag-aresto at pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC sa The Hague, Netherlands, kaliwat ka ng prayer vigil ang inilulunsad ng kanyang mga taga-suporta sa iba't ibang bahagi ng bansa upang ipanawagan ang hustisya. Dahil dito, hindi na rin anya katakataka kung magresulta ito sa sunod-sunod na pagbibitiw sa loob ng administrasyon, kabilang na ang mga nasahanay ng kapulisan at militar. No? Nagkukulaps na ang cabinet ni Marcos eh. At hindi na ako nagugulat kung magkaroon man ng mga mass resignation sa gobyerno, sa kapulisan o di kaya sa militar, hindi na ako nagugulat niyan. Matapos ang pag-aresto kay Duterte, lumalabas sa social media ang mga pahayag ng ilang men in uniform na nagsasabing sila ay magbibitiw sa tungkulin. Sa pananaw ni Caado, hindi raw ito isang biglaang pangyayari. Matagal na umanong pinagplanuhan ng administrasyon ang naging hakbang laban kay Duterte. Ang eksaktong quotation, balikan nyo yung press con, analyze nyo. Ano sabi niya? Noong 6:30, sinabi niya na kay Remulla, let's put our plans into place. So may bitag nang nakahanda. Suspecha ko, bago pa man umalis si Duterte papuntang Hong Kong, matagal nang may plano. Talagang yung timing na lamang ang hinihintay. Samantala, dahil sa ginawang hakbang ng administrasyon laban sa dating Pangulo, naniniwala si Caado na mas lalo nitong pinahina ang tsansa ng Administrasyong Marcos na makasungkit ng mga pwesto sa darating na 2025 midterm elections.